back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, tapos ko nang ipababa, no? Kasi binaba na ni Mrs. yung mga order nyo at pinapak na ngayon. So ngayon ay ganito, parang iitim. Hindi, nagkakrack na pala. No, mabibidyo pa yung kapalpakan sana. So ayan, ready na pala itong mga seeds. Kaya pala nilalagyan nila ng tape or straw. Dahil para hindi mag-crack. No? So stay lang na gano'n. Hindi nga nahuhulog yung seeds, no? Or may nahulog na ba? So anyway, so ngayon naibaba ko na yung mga order nyo at pinapak na. Ngayon, after mag-pack, ginagawa namin yung usual na ginagawa namin dito sa aming growing area. Para alam nyo rin, kasi iba sa inyo interested sa setup. Ngayon, ito naman yung routine namin everyday. So everyday nagdidilig kami sa aming mga plants, no? At napakahalaga yung way ng pagdidilig, misting lang sa ibabaw. At yung mist na nabagsak sa ibabaw ay nasasalo ng water tray at ayun yung nagiging tubig ng water tray. Tapos, hindi lang ganun kasimple yun. Sinosobrahan namin yung pagdidilig para yung tubig mag-overflow at hindi tumaas, or araw-araw na flushing na rin, di ba? Hindi tumaas yung minerals nung nasa water tray. So hindi na kami nagpa-flushing kasi pinapaapaw namin eh. So paminsan-minsan nagpa-flushing pa rin kasi pagka dami ng yung parang anong tawag doon, marami ng parang ayun, may mga dumi na kasi yung tubig, no? Nagkakaroon parang lumot-lumot eh. Nililinis namin yan thoroughly. So yung mga Helianthera, pag dinidilig nyo, lagyan nyo yung mga feature. Ganun pa rin yung instruction ko hanggang ngayon. Lalagyan nyo sila ng tubig. Kasi saan ba nakikita ang Helianthera sa wild? Sa Venezuela, Tapu. No? So, ano yung condition doon? Laging naulan. So naging disyerto ang lugar kahit laging naulan. Disyerto meaning naging water or rain desert yung exactly na tawag doon. So nawala yung minerals sa topsoil dahil sa palagiang pag-ulan. So dinidiligan namin lahat. Pagka-pinikula, huwag masyadong basa. Padaanan nyo lang ng tubig para hindi laging algae. At dahil wala pa tayong action camera, ay ang gagawin natin mano-mano. Nahirapan natin yung sarili natin ngayon. So ayan yung mga cuttings. So hirap diligan na ito kapag ang gagawin ko, didiligan ko muna saglit. Nadiligan ko na yung mga cuttings nan. Parang naangat ko yung plastic, so mamaya ibabalik ko yan. Kailangan medyo humid. So yung mga cuttings natin ng Piliformis red, dinidiligan ko ngayon. Gusto nila yung medyo mabasa pero well drained, no? Pagkatapos mo basahin, kailangan mo pa-drain yan, no? So ganun din yung mga seed na tinanim nyo, kahit wala pang sprout yan, dinidiligan yan para hindi matuyo yung medium at hindi rin matuyo yung seeds nyo. Kasi pagka tumubo yan at walang moisture, tuyo talaga yan, patay agad ang seeds nyo. Kahit yung halos na ilang buwan na hindi pa rin tumutubo, huwag nyong sukuan. No? Pag umabot na yan ng halos 6 na buwan, taniman nyo na ng iba. No, at least hindi nyo tinapon yung medium, malay nyo may tumubo pa rin doon. Pero usually yan, malabo na yun. Ilang buwan lang, no, pwede na tumubo yan. Pero kung inabot ng ilang kalahating taon na, tingin ko palitan nyo na ng tanim yun. No, may mga seeds talaga na ayaw eh. Uy, wait. Wait. Parang may nag-germinate ako nakita.
Kaya ako excited kasi ito yung seeds na hinihilala ako na palpak. Kaya kung pansinin nyo, hindi ko na binenta to. Ito yung Nepenthes campanulata. Ayun o, may tumubo. May tumubo na. Ayun, nasaya. Meron pang iba. Saan ba yung iba? Ito pa dito. Ayan o. Ay, ang galing. So, ang galing. So, hindi po ito sinasadya na ngayon ko lang nakita rin to. Kahapon parang sabi ko meron pero parang nag-imagine lang ako kasi gusto ko talagang patubuin to eh. Meron pa sila dito. Uy, good news to ah. Okay ah. So, pasensya na, hindi ko kayo nabenta nito kasi ang hinala ko dito, palpak tong seeds na to. Bakit palpak? Kasi imbis na pahaba, yung usual na seeds kasi pahaba eh. Ayan o, ganyan yung seeds ng Nepenthes, puro pahaba. No? Dito, meron pa ba akong sample dito? Ay, nasa baba pala yung mga seeds ko. Seedling na yung ano dito eh. So, ang pagkakaiba ng campanulata seeds, pa-letter B siya, imbis na simpleng pahaba. Pa-letter B. So, ibig sabihin, no, yung ganyan, no, pa-letter C or pa-letter B. So, tsaka sobrang liliit niya at kakaiba. Hindi siya yung usual na parang sobrang healthy na seeds. Kaya sabi ko, palpak to, powder to. Kuha ko, hindi seeds. Tapos pa-letter B yung iba. So, ang ginawa ko, tinanim ko na lang lahat. Alam niyo kung saan ko tinanim? Pinakamarami ay dito. Siguro 70% nung parang alcohol yan. 70% ng seeds tinanim ko dito. Tapos, dahil sabi ko, alam ko, hindi naman tutubo to eh. Tinanggal ko na sa Shopee. At yung iba, nagreklamo sa akin kasi nga bibili na sila. Nung bibili na sila at may budget na sila, wala na dun yung seeds. Sabi ko, pasensya na. Kasi itinanim ko na. Hindi ko lang masabi na pangit yung quality kasi nakakahiyang sabihin yon na meron kang hindi magandang quality. Pero tinanggal ko na dahil ayun yung dahilan ko. Sabi ko pangit yung quality ng seeds. Ayan, pero may tumubo na. So, tinanim ko rin sila dito. Kasi sabi ko, sa wild, no, gusto nun ay mga mabatong lugar. So, maraming perlite to, dito ko tinanim. Tinanim ko rin dito sa Kanuma, kung nasaan yung halos hindi na makitang isang sipalotus natin. Tapos dito rin, tinanim ko rin dyan. At hindi ko alam kung, hindi pa rin siguro tumubo dito kasi mas nauna akong tinanim yung sa taas. At tinanim ko rin dyan sa mga nakataob na may mga plastic dito. So dito ko rin, tinanim ko rin sila dito. So ayan o, may mga seeds rin dyan. Actually, itong mga cuttings ko, meron na silang growth. Ayan o. So ayaw ko lang muna ipakita. Gusto ko maganda eh pagka nakita ko na. Hindi lahat pinopost. Ayan. So para pagka naging successful ka sa germination, mas masarap i-post pagka successful na. Pag pumalpak, labas na lang sa ilong. No, may mga seeds talaga na hindi nag-germinate. May mga seeds na minsan sa dami-dami iilan lang. No, may tinanim ako seed dito, more than couple of thousands of alata, Koreana color na alata seeds. Pero ang nag-germinate ay isang malungkot na alata. Dito naman, accidental propagation, yung mga nagkahalo-halong seeds ng Ropkantley and Red Truncata, dahil nagkahalo-halo na, sabi ko hindi ko na pwedeng ibenta to. So tatanim ko ng lahat. So ang ginawa ko dun sa marami na yun, ganun ko na lang dyan. Diniligan ko, after ilang linggo, tumubo. So yung separated na Red Truncata and Ropkantley na seeds, no, binenta ko na. Yung iba napunta kay Ma'am Carmen, yung mga hindi nabili. Nag-trade kami ng Philippinensis seeds at yung kanyang Mirabilis na dalawa yung kasarian, di ba? Tumubo na rin ngayon. Ayan, ito na yung update pala dun sa mga seeds ni Ma'am Carmen, di ba? May picture na yung iba dyan na maliit. Tapos ito naman yung sa Mirabilis na may dalawang kasarian daw yung parents. Ayan.
Ubo na rin. So, ayan, yan yung ginagawa namin. Magtutuloy lang sa pagdidilig. So, ano pa yung ginagawa namin dito sa growing area? Siyempre, titignan mo kung anong problema. Kung may peste, kung may algae, kung may mga damo na kailangan tanggalin, may mga nakapaso na kailangan i-improve yung pagkakapaso, kailangan i-repat, kailangan baguhin yung pwesto. Nakikita mo yan habang nagdidilig ka. Kaya maganda na mano-mano yung pagdidilig, no? Marami nagsasabi, sir, bakit hindi mo pagawa ng automatic mister yan para hindi ka na nahihirapan magdilig? Ang pagdidilig nakaka-relax. At bukod doon, nakikita mo kung anong problema ng halaman mo. So, isa rin yan sa dahilan kung bakit siguro hindi gawa ng automatic sprayer or mister yung mga kakilala nating mga kolektor. Kaya ka nga nag-alaga ng halaman para i-appreciate yung ganda nila. Gawing automatic hindi ka na nakadalaw sa growing area mo. Diba? Hirap mag-video pag may ginagawa. So ayan, dilig-dilig. So wag niyong katatamaran yung pagdidilig kasi although it takes time talaga, very relaxing, no? Daig nyo pa nagpamasahe, masarap sa pakiramdam pagdidilig. Alam nyo ba, dati hindi ako ganito. Ang tanging hinaharap ko lang computer kasi gamer tayo dati. Hilig ko maglaro ng games, pero ngayon wala na akong time maglaro. Hindi sa ayaw ko na mag-games, gusto ko pa rin mag-game. Talagang kung may bigyan nyo ako ng pagkakataon, aadikin ko talaga pag-games. Hindi ako nakakatulog basta-basta nang hindi natatapos yung, halimbawa, isang game. Like for example, mga Fallout, Far Cry, GTA. Pag hindi ko pa natatapos kasi ang gusto mo agad malaman kung anong mangyayari sa susunod. Witcher 3, Wild Hunt, no? So, mga online games, hindi rin ako satisfied nang hindi ako yung isa sa mga pinakamalakas sa game. One time, humawak ako ng server sa Terra Online. Naging top 10 tayo sa Silk Road Online. Isa rin tayo sa mga bumasag ng Imperium sa Ragnarok. So, umilig talaga ako sa game. Pero ngayon, hindi sa ayaw ko na mag-game. Hindi, mas marami akong bagay na mas pakinabang at enjoyable kaysa sa pag-game. Pero pagka may mga extra time ako, nag-game pa rin ako. May bumibili sa akin nagpi-PUBG. Tinry ko rin yung mag-PUBG para ma-experience ko rin. Nag-enjoy rin naman ako. Nakadami akong kills nung pangalawang round. Nung unang round, patay ako palagi. Tapos nung pangalawa, alam ko na, bumawi na. So, yeah, dilig-dilig lang. Nag-Mobile Legends rin ako. At iba't ibang MOBA games. May nakaunang game siya at ang laro ko yung panahon pa ng mga tsuhin niya. Battle City, Contra. May nakauna pala Pac-Man. No? Kasi nauna yan Nagtatrabaho kasi yung parents ko sa LC Gadgets dati. Yung Cerebral Palsy of the Philippines na ngayon. Tapos yung mga volunteer staff nila dati, kasi volunteer yung tatay ko doon na physical therapist. Ako po'y graduate rin ng physical therapist. Kaya may mga tropa tayo sa DLSU, Lasal, kasi nag-first year, second year ako dyan. At sa Manila Adventist Medical Center naman, noong third year to 5th year. So, yung tatay ko nga, physical therapist dun sa Cerebral Palsy of the Philippines. Dun ko una laro yung Pac-Man game. Kasi yun yung binigay sa kanya na na laruan para pamasko sa mga anak ng mga nagbo-volunteer dun. Maliit siya na arcade. Pero kasing liit lang siya ng yung nido na lata. Ganun lang siya kalaki. Tapos ang game niya ay Pac-Man. 2-player pa yun. May dalawang maliit na stick sa gilid.
player. Sayang nga, hindi ko na-preserve yun eh. Malamang ngayon, pwede na ibenta kay Boss Toyo. Marami pang iba. May mga laruan rin kami na ano, yung parang automaton, yung ano, hindi siya electronics yung loob, puro mga gear at kung anong mga mechanism yung nasa loob eh. Tapos nagalaw yung aso. Galing nga ano, paborito ko yung toy dati. Hindi ko alam na pwede pa nang maging vintage to yun at may bebenta mo pag tumagal. Anyway, ito yung ano, pagka nagdidilig ka, i-enjoy mo na at gawin mo na yung mga pwede mong gawin. Magtanggal ka ng mga damo kung free yung kamay mo, kasi ngayon yun yung kamay ko nasa cellphone. Tapos diligan mo ng gusto yung mga lugar na hard to reach at yung mas naaarawan, kasi mas madaling matuyo yun at mas madaling makalimutan diligan yung mga lugar na mga nasa pinakailalim, kasi matutuyo agad yun. At sa mga seeds mo, maghanap ka rin ng mga seed grown na kaiba doon sa batch. Ibig sabihin, medyo rare yun, kasi biruin nyo sa thousands of seedling, siya lang yung naging ganun yung itsura. So itatabi nyo yun, hindi dahil para ipagdamot nyo, kundi para paramihin, para pag dumami na, pwede na kayo mag-out. Tapos pangalan nyo sa lola nyo sa ex-girlfriend nyo, kung kanino. So ayan, ganyan lang, pagka nadiligan nyo lang. So, tignan nyo ulit kung ano, may mga hindi kayo nadiligan. Ako ganun ginagawa ko. Uubos ko na dito yung buong nasa loob, kasi darating ang weekends. Usually hindi kami nagdidilig ng Sabado, pero pag sobrang init nagdidilig kami, kasi ang Sabado sa amin, rest day namin yan. Sabat, sabi sa Bible. Yung time na yan, nagre-rest kami. Hindi ako nagbebenta pag Sabado, di ba? From Friday night to Saturday night. Sunset to sunset. So, hindi kami mga Jew, pero Christian po kami. Dati po akong sakristan, ngayon po ay Seventh-day Adventist na. So, marami akong tropa sa iba't ibang religion. Hindi kami nag-aaway. Nagsishare lang kami. Ayan. So anyway, ngayon, nalidiligan na natin yung loob. Ito naman sa labas. So, ito yung nilagana namin ng tubig. Kuha namin ng tubig. Gripo dyan. Pwede mo rin lagyan ng hose para hindi ka nalalakad-lakad. Bit-bit yung ano, yung sprayer. So ayan yung pindutan, di ba? Gripo na pindutan ay parang sa ilaw. Ang gumawa niyan yung kaibigan natin na kasi edad na ng parents ko, pero kaibigan ko lang yung, kumbaga tropa yung turing ko sa kanya, kahit na medyo may mas matanda siya sa akin, kasi mahilig rin siya sa halaman. Si Kuya Delapa, Kuya Lorenzo Delapa. So kung kayo mahilig sa spirulina, siya yung tao na lalapitan nyo para makabili kayo ng fresh live spirulina, spirulina capsule and spirulina powder. So pwede niyang gamot sa cancer, pwede ring pagkain ng mga krillings sa crayfish, and ayan, yung mga baby na mga shrimps and fishes, aquarium fish. Ayan. So pwede rin yun sa atin kasi napakataas ng sustansya ng spirulina. Hindi nga lang pwede sa mga ina-arthritis kasi mataas yun sa uric. Ayan. So habang nagpupuno kayo, pwede na tayo magdilig kasi may laman na naman eh. Dilig-dilig lang uli, ganyan lang. Pag nagdidilig kayo, huwag nyo masyadong ilapit ng ganyan. Unless madumi yung halaman, ilapit nyo para mahugasan. Pero hanggat maaari, ganyan lang yung layo. Malayo-layo para hindi magpo-close yung traps.
Patayin muna natin, maingay. So, tingnan nyo, kahit na didiligan sila, hindi nagpo-pollution traps kahit tagalan mo pa. Ganyan kaganda pagka fine yung mist, no? Iba-iba yung head nito. Yung ibang mga head, actually, hindi ko na pinakialaman. Halos tinapon ko na yung ibang head nito kasi hindi ko naman na ginagamit eh. Ilang beses na ako nakabili ng head and 2 beses na ako nakabili ng sprayer. Hindi ko kinikip yung mga ibang mga nozzle or head ng sprayer ko. Kasi ito lang yung tanging nozzle or mga tatlo pala yung ganito yung fine yung mist. Pero ito yung pinakagusto ko kasi 2 yung head na ito sa dulo. Mas malawak yung nai-spray niya. So ayan lang. Yan ang ginagawa natin araw-araw. Tuwing umaga lang to hanggang tanghali. Pag hindi nakadilig ng umaga, tanghali. Pagka may mga order. So, paano sir pag walang order? Nangyayari ba yun? Walang order? Opo. Minsan na lang order ng 1 linggo. Minsan walang order ng 2 linggo. Nung sinira yung presyo ng mga Venus flytrap, sa totoo noon, wala kami benta ng 1 buwan. So, ano yung pinagkukunan nyo? Siyempre, kahit na wala kaming kita dito sa pag-alaga ng carnivorous plant, no, maniwala kayo sa hindi naman kami pinagkulang ng Panginoon. Siyempre, rumakit si Kuya Brin. Nag-therapy ako kasi marunong rin naman ako mag-trabaho ng physical therapist. No, nagturo ako sa TESDA pagka merong turo. Ayun, yan ang ginagawa ko. At alam nyo ba, ito chika ko sa inyo. Hindi ko pa ginagawa ng video to eh. Alam nyo bang sumweldo na ako sa YouTube? Ito lang. Noong December, sakto-sakto after nung Christmas, nagpadala na si YouTube sa aking account. Napakalaki. Hindi, biro lang. $100 lang. Yung pinaka-minimum sa YouTube earnings. Now, alam nyo kung gaano katagal yon? 3 taon bago ko nakuha yung $100 na yun. Kaya halos wala akong kinikita talaga sa paggagawa ng video. Wala pang piso sa isang araw kung kukwentahin mo. Pero etong paggawa ko ng video, kasabay na rin ito yung pagmamarket ko kung anong mga halaman na meron tayo dito. So malaki na tutulong na itong mga YouTube video na to para makapag-promote no ng mga halaman natin sa Shopee. Ayan. May nabudol nga ako may na-encourage nga akong bumili no? Bakit daw pakinggan daw yung budol so may na-encourage ako bumili no? Nakaraan si Sir Raylon. Ayan, bumili siya ng maliit na small vampiro. Tapos maya nag-message, baka meron ka pa dyan sir na yung binili niya, red microdent, kasi ang microdent mahal, diba? So mas mahal yung red microdent. Sabi ko meron. Tapos may nakita ko yung picture, nakita niya ang daming traps, no? Pero maliit rin kasi maliit yung pinang-out ko gusto niya rin maliit. So kasi alam niya mabilis siya mapapalaki kaya maliit siguro yung kinukuha niya. Sabi ko sa kanya sana hindi nanonood yung kung sino man si commander ni Sir Raylon. Sabi ko, kung bibili mo ito ngayon, 1.5 na lang kasi 175 yata benta ko niyan sa Shopee. Isasabay ko sa order mo ng vampiro sa Shopee itong red microdent. So, na-out ko lang sa kanya ng 1.5 pero walang previous yun. Kaya huwag kayong magtatampo dun sa mga nakabili ng 1,750 na microdent na red. At small rin talaga yun. Si Sir Raylon lagi yung nakasuporta sa atin. Pati yan, mga nakikita yung mga label. Siya yung may idea niyan, ginaya ko lang. So, pati yung link kung saan niya binili yan, pinadala sa atin. Kaya, at taga dito lang yan si Sir Raylon. Hindi ko na sabihin taga saan, baka imbestigahan nyo pa. Pero, ayan, isa sa mga bago nating mga kaibigan dito sa pagka-carnivorous plant yan. Katsikahan rin natin pagka sobrang init sa taas at wala tayong message natin.
So, iba sa inyo at walang makakwentuhan, minsan mag-message rin kayo. Hindi naman sa wala akong ginagawa. Masarap rin may kakwentuhan na ibang tropa, di ba? Tsaka open rin ako naman sa mga swap. Halimbawa, may mga cultivar na meron kayo at wala ako. Open ako sa swap. Wala kayong budget ng time na yun, pero marami kayong halaman na ganito. Open ako niyan. So, ayan, tignan nyo to. Ang daming traps niyan. Pero, iilan or bihira talaga yung may magko-close yan. Kasi bakit ayaw nyo mag-close yung traps? Kasi ilang beses lang yan, nagko-close open. Ang usual daw, ang bilang niyan ay 3 lang. Pero sabi ko hindi naman 3 lang. No? Minsan yan mas more than that. Ewan ko kung dahil outdoor lang ako. Pero sabi nila 3 times lang daw yan. Hindi na nag-open ulit. Kaya huwag nyong palalaruan yung mga traps. No? Huwag nyong papasundutin. Ayan. So, andar na natin to. Sprayer natin. So, pakita ko pala sa inyo to si Elia. No? Pinropagate misis nung nakaraan. Tinuro ko na sa kanya yung bago nating pamamaraan na hindi paikot. Yung iba dyan, paikot niya nila tinanim. Nung nakita ako, sabi ko, huwag paikot. No, tinuro ko na sa kanya yung tamang tatanim. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, panoodin nyo. Ayun yung title nun ay maliit na bagay pero malaki ang epekto. Kasi kahit na maliit na bagay, yung paglalagay ng sphagnum moss na paikot, nachuchok kasi yung roots nila. Pagka ganun ang ginagawa nyo. So panoodin nyo, hindi ko na ipapaliwanag kasi hahaba ito masyal. Mahaba na nga itong video pagdidilig na ito. Putulin ko na ito mamaya. So yan, diligan nyo ng gusto. Pagdidilig kasi ang pagtatap watering kumpara sa water tray, nakakaganda siya ng bagsak ng medium. No, hindi ganun kaluag yung medium, hindi rin ganun ka-compact, kasikip. Ayan, so kaya magandang tap watering. At bukod doon, kung daily kayo nag-spray, daily rin kayo nakakapag-flushing ng inyong medium. Kasi parang hinuhugasan nyo na rin yung plants, pati medium nyo, dahil sa taas kayo nagdidilig. At ito rin yung natural course ng nature. Sa labas, alam naman natin na ang ulan ay galing sa taas. No? At ang water tray, no, nangyari rin yan sa wild, no, sa mga bag setup. Pero bago yan maging tubig sa bag or sa mga ilat, no, ay galing muna yan sa taas, sa ulan. Kaya maganda na ginagaya natin yun kasi yun ang design ng Panginoon, design ng nature. So nung hindi ako tinuturuan ng mga iba dahil busy rin sila sa buhay nila, i-research ko lang at inaalam ko kung ano yung natural na paano sila nabubuhay sa wild, yung mga carnivores natin. So from there, no, so ina-apply ko yon at madalas ay tama or mas okay na sundin natin yung mga setup sa natural setting nasa wild. Ayan. Tapos ngayon pala, ito bago lang rin to hindi na ako nag-acclimate ngayon tulad ng sobrang ingat ko dati, di ba? Acclimate pa ako nalalaman. Pero ngayon tinatry ko, pero wag niyo muna gagayahin kasi hindi ko pa ako 100% sure. No, ang ginagawa ko, hindi ko na ina-acclimate dahil may napanood rin ako. Sabi ko nga doon sa isang mas magaling pa sa akin, no, specifically sa ibang pangalan nun, tumutan ko na South, basta isa sila sa mga pinakamatagal na nag-aalaga ng carnivorous plant around the world. Kalimutan ko lang yung pangalan ng YouTube channel nila tsaka ano nila tindahan nila. Basta anyway, so sabi nila kahit hindi mo i-acclimate yan, matibay ang Venus flytrap.
99% of the time, mabubuhay yan. Ibig sabihin, kaya talaga nilang mabuhay. Kahit hindi mo i-acclimate. Kaya ang ginawa ko ngayon, yung mga bagong dating ko, tulad nitong Anicus butterfly, ay hindi ko na in-acclimate. Pati itong leaflings na kanina lang. Ayan o. So, hindi ko na sila in-acclimate. Diretso na sa arawan. Ang mangyayari lang naman dyan, may langaw. Kailangan natin mahuli yan. Yan. May pagka may mga ganyan, basahin nyo lang, hindi na makakalipad yan. Pag nabasahan nyo na, tanggalan nyo ng pakpak. Ayan, dyan ilalim yan. Ayan, tanggalan nyo ng pakpak para hindi na makalipad. Ayan, pag natanggalan nyo ng pakpak, pakain nyo na. Yung isang plants na gusto nyo palaki. Kasi kahit hindi tayo nag-fertilizer ng madalas, ang pagpapakain sa mga carnivorous plant ay malaking bagay. Ating papakain ito. Hindi pwede dito sa dito. Dito pwede sa kaya may tinanggalan ng pakpak kasi parang hindi na makalipad. Dito pwede sa malaki masyado. Dito malaki rin Ang makakakain lang nito ay Shenron o kaya ito. Shenron na lang So pakain natin dito. So ayan, nahin na ni Shenron. Yung mga natuping lashes, pwede nyong ayusin yan. Maging maingat lang kayo sa pag-aayos. Pero kahit hindi nyo ayusin to, pwede rin. Pero kung ang gusto nyo ayusin, inaayos lang yan. Hinusuklay lang. Huwag na. Wala natin pakialaman. So basta nandiyan na yan. Nakain niya na. So makakaasa tayo na mas lalaki pa ito si Shenron. So ayan, ganun lang. Kasama yan sa routine ko. Kaya niya para sa content lang. Pag kami nakita talaga ako. Kasi bakit may mga doon, langaw. Na-attract yan dun sa halaman nyo. So kung hindi natin ginalaw yung maaaring kinakain na yun nung Treps dentate natin. Kaya lang kung nakain yun, hindi yun enough or hindi enough yung traps niya, yung size niya para maklose. Pwede rin yung gawin yun, kaya lang hindi niya mabe-benefit yun. Ang mangyayari lang, lalaki pa yung traps niya kahit hindi niya nakain yun. So, kasi na-detect niya na hindi niya kaya kainin yung ganong kalalaki, magpo-produce sila ng bigger traps. Sir, bakit di mo pinakain sa mas magagandang Venus flytrap? Kasi sayang hindi rin nila makuklose yung ganyang kalalaki. So ayan, tulong tayo at magdilig ulit. Nakahawa kayo ng insekto, hugas kayo ng kamay dyan, tapos pagbaba niyo magsabon kayo. Hindi po ako maarte sa mga sa mga insekto, hindi ako matitiriin. Mahilig kasi ako sa mga exotic na alaga. Mapatao, mapahayop, ibon, ganyan. So, hindi ako matitiriin. Kasi nga, nag-aral ako ng physical therapist. Ang kinakalikot namin doon sa anatomy laboratory namin, katawan ng tao, cadaver. So, yung paghahawak ng insekto, wala na lang sa amin. After namin humawak ng cadaver, lunchtime, makakakain pa rin kami marami. Nung una, hindi masasanay rin kaya. Pero kailangan nyo maging maingat. Maghugas kayo, maligo kayo pagkababago galing sa pag-garden na refresco rin. So, ang ginagawa rin namin, pagkatapos namin magdilig, magpapak ako ng order, kung hindi pa napapak ni Mrs. Tapos, ibabay ko pagka kayang ilagay sa bag. Pagka medyo marami-rami, minsan 2 beses ako nabalik mula dito sa amin, papunta sa courier. So, ayun, yan ang ginagawa ko. Sobrang pagka natamad kaming magbike, kukumute na lang si Mrs. Na naman kami sasakyan. Pangkaraniwan lang kami, nilalang. Ayan yung mga seedlings. Ayan, pansinin nyo itong mga tanim natin.
May mga ibaw na walang tray. Pero tingnan nyo, healthy pa rin, pati sphagnum. Ang sikreto niyan, nasa dalas ng pagdidilig at sa dami ng medium. Kasi kung manipis ang medium yan, hindi tatagal isang araw yan na hindi matutuyo. Dahil sa init ng araw dito at lakas ng hangin, tuyo agad yan. Ang bango ng sphagnum mas pag nababasa, parang amoy ng damo. May mga malalaki na tumulo. Malaki talaga to, kaya ito yung pinili kong tip, kumbaga typical naman to, XB52. Kasi seed grown siya na B52 na tinisyo culture. So typical pa rin yun, kahit na tawag sa kanya yung XB52. So yun lang muna, hindi ko napapakita lahat ng ginagawa ko dito, parehas lang naman. Didilig lang naman ako mamaya, di ba? So, yun lang muna at salamat sa inyong panonood. Ito, hindi ko pa nandidiligan. Mamaya didiligan ko. Namumuti na yung ibabaw. Kasi yan, hindi ko pa nandidiligan yan. Yung ilalim, puro ibabaw pa lang. So, pagka focus lang ako sa pagdidilig, inaabot lang ako ng mga 30 minutes more or less. Pero kung eto, binibidyo ko dahil nga nagsasalita pa tayo, yun, natagalan. So, yun lang muna. At masarap rin talaga mag-alaga ng halaman kasi after mong magdilig-dilig, relax ka na, upo ka dito, magtanggal ka ng damo, pag napagod ka, cellphone ka konti, baba ka sa baba, diba? So relax lang. Minsan nga gusto ko pang dito sa bahay sa mga halaman ko kaysa sa office pagka may turo ako sa Tesla. Pero okay rin na nakakapagturo ako sa labas kasi hindi puro halaman lang yung nasa isip. Nagkakaroon ako ng ibang mga kilala sa labas. Anyway, salamat sa panonood nyo. At sana nasa mabuti kayo lahat na kalagayan. Yun lang. God bless and bye-bye.